Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 12, which is MySQL Database Part 7. So, let's get started. Today, we will going to demonstrate the PHP update query. So, before ko i-close to, bibigyan ko lang kayo ng mabilisang idea. Pag sinabi nating update, ito na yung pangatlong part ng ating CRUD application. So, that is the update, yung letter U doon. So, kapag sinabi nating update, you have to remember na ibig sabihin nun, there is an existing record doon sa ating database o sa table. Then, ang gusto lang natin gawin is, we will just going to update or edit that existing record. Hindi tayo gagawa ng bagong record. Now, without further ado, ipapakita ko na sa inyo kung paano siya pwedeng i-implement. So, first, I will going to start my Laragon service, para gumana na yung aking local virtual server and bubuksan ko na rin yung aking Sublime. Ngayon, habang inaantay kong bumukas to, I'll going to actually open na siya. Ibubuksan ko na yung test at magbubukas na din ako ng aking PHP My Admin. So, ngayon, habang inaantay kong mag-load yan, i-close ko muna to. Gagawin natin lahat ng mga activity natin ngayon or demonstration sa folder na MySQL demo. So, dito yung gagamitin natin. And again, i-open ko lang yung aking PHP My Admin para masilip ko yung ating database which is demo. So, inside the table persons, titignan lang natin yung ating mga records. So, ito yung mga existing records natin doon sa ating previous na naging discussion. Now, in update, we will going to reuse some of the parts ng mga files na nagawa na natin. And specifically, ito yung persons.php. So, we will going to reuse this module or this file. Why? Because remember, kapag gumagawa tayo ng update, ang technique dito is dapat at least, nandito yung list ng mga records mo. Ito kasi yung standard, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, kung merong ibang way. Pero kapag kasi web interface, sa web interface kasi umaasa lang kami doon sa paggamit ng mga tables. Hindi ko alam sa ibang mga framework, pero kapag as long as meron kong HTML at saka PHP, kapag sila yung concern, para i-display namin yung mga record, gumagamit kami ng table. Now, the easiest way, para magawa yan, is kagaya dito sa itsura ng PHP My Admin, habang nakadisplay yung mga record, meron kang mga link dun sa mga record, na kapag clinic mo yung link na yun, for example, yung edit, dadaling ka niya dun sa isang page kung saan pwede mo na ngayong i-edit yung mga content niya gamit ang isang form. Okay? So, we will going to imitate, kung paano ginagawa ng PHP My Admin. At sabi ko nga, meron na tayong list of records, so madali na yan. So, ang gagawin natin, pupuntahan muna natin yung folder na MySQL demo, and inside this persons, we will going to create a very small changes para magawa natin yan. At nasan yung small changes na yan? Dito sa ating table mismo, sa loob ng T-head, and then magdadagdag ako ng option dito sa TH, at yung option na yun ay tatawagin kong update. So, papalitan ko to at gagawin ko tong update, and remember, dito sa ating else part, dito sa part na to, imbis na 3, gagawin ko na yung 4 kasi 4 na yung column na kino-compensate niya. Ngayon, pagdating dito, sa mismong main loop natin, magdadagdag ako dito ng TD, at yung TD na ilalagay ko, it will going to contain actually a link. So, link lang ang gagawin natin dyan. Pag sinabi natin link, literally, an anchor tag with a name of, or with a caption rather of edit, and then we will going to create href at ipo-point out natin yan papunta do sa gagawin nating file later na papangalanan nating update -person.php. So, ginawa ko na lang person na wala ng S kasi isang tao lang naman yung i-update natin. Ngayon, kapag ni-refresh ko yan, magkakaroon na tayo dito ng edit. So, mas gusto ko siguro kung meron tayo ditong align at i-align ko lang siya ng center para aesthetically pleasing naman siya ng konti. So, yan. Ngayon, ang sinabi ko, kapag clinic ko yung isang record dito, for example, yung edit, lilipat siya sa page na update person na hindi pa natin ginagawa at doon tayo pwedeng mag-edit ng record. Kagaya nito. So, gagawin natin yan. Ngayon, para magawa natin yan, nabibigyan ko ng mabilisang tip. Honestly, nagawa na natin yan dati o yung form na sinasabi ko. At yung form na yon ay nandoon sa add persons.
So, yung add persons na to, ito din yung form na kailangan natin. Pero, ang pinagkaiba lang, dapat nakaload na yung actual data. Hindi sila blank. Pero ito na yung form, no? Ito na yung skeleton na kailangan natin. So, definitely, ang gagawin ko na lang dito para hindi ako mahirapan, no? Is, ika-copy-paste ko syempre yung content ng add person. So, I can Control A, and then for select all, and then copy, Control N, and then I'm gonna paste that. So, isasara ko na yung add person, hindi ko yung kailangan, and isi-save ko na to, at papangalanan ko tong update-person.php. And that's it. Ngayon, may mga konting bagay lang tayong babaguhin dito. So, umpisahan nating mag-change dito sa mismong HTML part. Like, imbis na add, papalitan natin to ng edit. Okay? Lahat ng nandito na add, gagawin nating edit. So, edit person, tatanggalin ko lang yung S. Pagkatapos, for method post pa rin, nandun pa rin yung last name, first name, sige. Yung aking sex na drop down, yung email, nandun pa rin. Anong edit res? Dahil doon sa address. So, email, address. Buti nakita ko yon. And then, we have, yes, edit person. So, sa taas naman, pupunta ako dito, no, papalitan ko yung btn add ng btn edit. And again, no, halos parehas lang yung mangyayari ngayon. Now, ang gagawin ko, balik tayo dito at papakita ko yung sample. So, for example, dito sa ating record, no, remember, sinabi ko sa inyo na yung record ni Ma'am Ray, mali yung spelling. So, ang balak kong gawin is, we will going to update this record. So, anong gagawin natin? I-click natin yung edit at lilipat yan ng page. Pero, napansin niyo hindi pa loaded yung mga data doon sa ating form. Natural, no? Kapag yan, nag-load nung wala tayong ginagawa, magic yon. Pero walang magic sa programming. So, ang gagawin natin, we will going to fix that problem. The question is how. The best answer is, we will going to get, no, yung ID nung kung sino yung record na sinelect natin. And how do we do that? It's very simple. Kagaya lang naman ginawa natin previously, including doon sa shopping cart, gagamit tayo ng get variable. So, how do we do that? Do sa update person.php na link, I'll going to put a question mark and then magdi-declare ako ng get variable at ang get variable na i-declare ko, papangalanan ko na lang siyang K. And K will going to contain, okay, yung ID ng record. So, how do we do that? First, kailangan ko munang isara yung concatenation, yung string, and then magko-concatenate ako at kukunin ko yon dun sa rect persons index. Kung naalala ko, meron akong index dito na ID kasi meron akong field doon na ID. At yung ID, ito yung primary key ng record na yon. So, ganito ang gusto kong mangyari. Pag nirefresh ko yan, mapapasin ninyo kapag tinignan ninyo yung status bar, habang mina-mouse hover ko yan doon sa taas, may nakikita na kayong mga key dyan. No? Yung K is equals to 4, 5, and so on and so forth. So, ito yung gusto kong mangyari na kapag lumipat ako ng page, dala-dala niya kung sino yung record na yon, based dun sa kung sino yung key na meron tayo. And that's it. So, ang next step na gagawin natin, since paglipat niya ng persons, hawak na natin yung key, ang next step na gagawin natin is sasaluhin natin yung key. Pero bago yon, no, this is a workaround at a technique, no, na ginagamit ko, nagdi-declare ako dito ng session. So, kailangan ko ng session start para magawa yon. Ang next step is gagawa lang ako ng if at doon sa if na yan, syempre gagamitin natin yung isset at itetest natin kung yung $_get, anong i-get natin yung variable na k. Tinetest lang natin kung yung variable o get variable na k ay may laman. If may laman o na-set yung ating k, okay, ibig sabihin ito yung gusto ko mangyari. Isi-save ko yung laman yan dun sa isang session variable na papangalanan ko din K. Bakit ko kailangang i-save yan in the first place, no? Kailangan kong i-save yung get variable value dun sa isang session kasi kapag pinrest ko na tong submit button at nag-post na yan, mawawala na yung get. Pag nawala yung get, paano mo pa malalaman kung sino yung ID na sinelect niya? Kaya madalas nilalagay ko yan sa session. Okay? Yun yung aking workaround. Mamaya makikita niyo yung ibig sabihin. Ngayon, since hawak na natin ngayon yung value nung get natin dun sa ating session, ang next step is, kailangan muna nating, para magkaroon ng mga pangalan o default value yung mga text box natin o yung mga ibang input types, kailangan natin mag-perform syempre ng query. Magse-select pa tayo ng record mula dun sa ating table kasi kailangan nating malaman kung sino yung record na nagmamay-ari ng ganong primary key.
So to do that, no, we can actually recycle yung code natin from the persons.php. And yung code na yon is ito yon. So kukunin ko yung part na to, no, hanggang doon sa close connection, kukunin ko lahat yan. Pagkatapos, ipipaste ko siya right after mismo nung part nung session. Ito. So, ang gagawin ko, i-require ko yung connection at magpe-perform ako ng SQL. At anong klaseng SQL ipe-perform ko? It's like this. Select asterisk from persons. Tatanggalin ko na yung order by at papalitan ko yan definitely ng where clause at sasabihin ko where ID, that is the name of my field, is equal to what? Equal dun sa kung ano yung pumasok dun sa value nung session. Ganun yung gagawin natin. Ngayon, itetest natin ngayon kung yung RS persons do sa MySQLi query, no, kung meron siyang nakuwang record. If wala, ganun pa rin, sabihin natin hindi niya na-execute yung request. Pero if meron, papasok siya dito at itetest natin kung meron siyang nakuwang number of rows, at least 1. Kapag 1, magto-true yan. So kapag nag-true yan, papasok siya dito. Pero ang kailangan ko lang gawin dito, ang pinagkaiba lang dyan, hindi ko siya kailangang ipasok sa while. Walang magiging while dito kasi isang record lang naman yung kailangan natin. Hindi siya kagaya doon sa dati na kailangan natin makuha. Remember, kapag hinanap mo yung record na may ganung ID, isa lang yung babalik na record. Kabahan ka kapag nagkaroon ng multiple record yan. Isang record lang yan, no? Ngayon, after that, hindi rin natin kailangan yung mga yon. So, ang next step is i-free lang natin yung result after natin siyang makuha. Ngayon, ang ibig sabihin niyan, no, yung rec persons natin, meron ng laman. So, kung meron na yung laman, pagbaba ngayon natin dito, dun sa ating mga input type, dito ngayon natin gagawin yung paglalagay ng initial value. How? Bilang patunay na muna na meron laman yung ating rec persons, pwede ako mag-print R dito at ipiprint R ko yung aking rec persons para lang makita ninyo kung anong laman ng rec persons. If I hit refresh, etong laman yan. Nandyan na yung copies, racial and so on. Okay? So, ibig sabihin, kailangan na lang natin silang tawagin dun sa ilalim. How? Kagaya lang nung ginawa natin, syempre, dun sa mga previous lessons natin, maglalagay lang tayo dito ng attribute na value. So, mas maganda siguro kung yung value after nung ID. So, lalagay ko dito, value is equal to what? Siyempre, magbubukas ako dito ng PHP and then pag binuksan ko yung PHP, I will just going to echo $, tapos rec persons and then index. Ano ba? That would be last name. Yes, naalala ko na. And then we will going to put a semicolon. And then if I hit refresh, definitely meron ng copies dyan. Okay? So, we will just going to repeat yung ginawa natin para doon sa lahat ng nandito. Pero, meron muna akong sasabihin sa inyong isang mechanism na, kumbaga, safety mechanism na pwede natin gawin. There are instances kasi na, halimbawa, nabura yung laman nung, walang laman yung last name, no? Ano yung ipiprint mo? Actually, walang problema. Alam ko, mag-empty lang yan. Pero what if, along the way, no, nagkaroon ng konting problem at na-clear o na-unset yung laman nung rec persons? Na-encounter ko to for some reasons, no? Habang ginagawa namin yun sa enrollment system. Ngayon, just to play safe, no, magte-test tayo. Gagawa ako ng if. Naging ko na to, practice, no, nakasanayan ko na. Hopefully, no, yung iba, makuha nila kung bakit ganito yung point of view ko, no, as a point of view bilang isang developer, as much as possible, no, hindi ko inahayaang nagkakaroon ng butas yung program ko kasi ako din yung magsasuffer. So, imbis na tamarin ako mag-code, no, at ilagay yan, ilalagay ko na kasi at the long run, no, kailangan pinakikidiscarte din natin yung mga hindi gaanong marunong na gumamit. Na minsan kasi, there will come a time na masisira at masisira ng users yung program. So, definitely, we will going to create a foolproof system. So, how do we do that? Remember yung one line if yung question mark operator. So, ganun ang gagawin natin. Maglalagay ako ng parenthesis doon at itetest ko. If nakaset, okay, yung ating rec persons, kung may laman o nakaset yung rec persons, then you will going to put a question mark. If yes, kung meron siya laman, then i-print lang yung rec persons and then colon, else, pag wala siyang laman, then mag-print ka lang ng empty na text. Ganun lang kasimple. So, if I hit refresh, dapat walang magbabago dyan. Tama pa rin yan. Unless na hindi nakaset yung rec persons index last name. Again, for some reasons, there will come a time na baka
ma-unset yan. So, kung sakaling na-unset siya, at least blanco lang ang makikita natin dyan. Okay? Next, ika-copy-paste ko lang ngayon tong value na to at ipipaste ko yan papunta dun sa aking first name. Okay? And ipipaste ko din yan papunta dun sa aking email address. So, madali sila pagdating sa text box o sa mga input type text. At papalitan ko lang to ng last name ng first name at itong last name papalitan ko lang ng email. Ngayon, magkakatalo ngayon tayo sa drop-down. So, paano natin papalitan imbis na male? Dapat ang pre-selected dyan is female. Very simple, no? Ang technique para magawa natin yan, ang pinaka-efficient at madali is kailangan dynamic yung pagkakagawa ng mga drop-down list. So, dapat ito gagamit ako ng, saan ba yung dulo? Ayan, dito. So, dito ako magdi-declare, no? Kailangan i-array ko na lang yan. So, magkikreate ako ng array na ang pangalan is arr6 at that would be equal sa array of the following. I will going to create an array of male and also an array of female. Ganun lang kasimple. And then, instead na mano-mano ko siyang ginagawa dito, in here, I will going to open a PHP tags. And then, in here, I'm gonna test if is set $arr6. And then, if nakaset yan, definitely pwede tayong mag for each. At ang for each natin is yung arr6. Ngayon, ang gagawin natin, we will just going to echo out, okay? And then, kukunin ko na lang to para hindi ako nahihirapan. Copy, and then paste. Echo option, imbis na male ang piprint niya at male yung nandito, then, at tatanggalin ko muna yung selected, by the way. Imbis na male yung nandyan, no, buburahin ko yan at magpe-perform ako ng concatenation. So, single quote, period, single quote, and then sa loob niyan, dun ko ipiprint yung value ng aking loop o for each. Okay? Kaganon. Value. Yan. And then save. If I hit refresh, by the way, tanggalin ko muna to para yan, refresh. Meron na tayong male-female. Nagdoble. Hindi ko kasi siya nabura. So, save and then refresh. So, nandyan pa rin yung male-female pero hindi pa siya selected. Natural na hindi pa natin ginagawa. Ang ginawa ko pa lang is i-generate yung drop-down ng dynamically. Ngayon, paano natin ipipreselect yan? Madali lang. So, ito-test lang din natin. Maglalagay ako dito ng n. Kagaya nung ginawa natin kanina, kung tinest natin kung nakaset yung person's last name, ito-test ko na rin dito if is set din yung ating $recpersons index sex. So, kailangan both naka-set yung array at nakaset yung do sa database. If yes, then maglalagay ako ngayon dito ng if. Madali lang naman yan. Ito-test ko lang kung yung laman ng value habang naglo-loop siya ay equal dun sa kung ano yung laman nung nasa database. Kung ang nasa database is female at nandun ka na dun sa value na female, then lalagyan mo lang yan ng selected. Pero kung hindi, no, maglalagay tayo ng else. So, ilalagay ko dito yung else. At kung hindi siya equal, then definitely we will just going to remove the attribute selected. And boom, that's it. We have female. So, pre-selected na siya, no? Isa na lang yung nawawala dito, no? Gusto ko ng back button para kung sakaling kagaya dito, pag nag-edit ka, o hindi ko lang, wala siyang back button, no? Mahina yung PHP may admin. Kailangan sana may cancel tayo. So, yung cancel dito natin ilalagay bago yung input type submit. So, ang gagawin ko, magkikreate na lang ako dito ng link. Pwede ka rin gumawa ng button, pero kailangan pa ng JavaScript doon. Sa akin, mas gusto ko yung paggamit na lang ng link kung kailangan ko lang na bumalik doon sa aking pinanggalingan. So, ibabalik ko siya sa persons at sasabihin ko, cancel/go back. And then, save, refresh. Okay? At pag nag-go back ako, babalik siya dito. Ngayon, remember, kaya ganyan yung tsura niya. Kasi titignan yung pangit naman, sir. Kasi yung isa button, yung isa link. Okay, mag-alala, no, kapag nag-bootstrap ka at nilagyan mo to ng class na BTN, magmumukha siyang button. Yun yung advantage kasi ng bootstrap, no? Hindi ka namomroblema kung link. Actually, di mo nga mahalata kung link yan o button. Kasi kapag inormat mo siya as ganun, no? Ay, nagbabago yung itsura niya. So, saka natin i-beautify yung code natin kapag nasa bootstrap na tayo. So, everything is fine. Pagdating sa aesthetics, gumagana na rin yung mga default value. Ang kailangan na lang nating mapaandar is yung edit person. So, how do we do it? Remember, niready ko na rin yung para do sa edit button o yung is set niya. Ngayon, same steps.
sasaluhin lang natin gamit yung post, yung ating mga value, at nandun din yung HTML special cars just in case na magkaroon ng problema. Ngayon, nandun pa rin yung error at nandito pa rin yung ating mga validation kung sakaling binura o empty yung last name, yung first name at yung email, hindi niya palulusutin. So, nandito pa rin yung validation na yon at itetest lang natin kung yung error is still empty. Kung empty yung error, then pwede na tayo mag-perform ng update. Ibig sabihin, pwede kasing tumuloy. Pero kung hindi, no, wala tayong gagawin ganun. Pero kung okay, wala siyang error, then open connection. Na kung papalitan ko lang dito, instead of insert into, I'll going to do an update. So, update ang ilalagay ko dito. Update, ang pangalan ng table ko will be persons, and then gagamitin ko yung keyword na set. Ano yung mga gusto nating iset? Una, gusto kong iset na yung last name will be equal dun sa variable natin na last name. So, remember, no, as a review, ganito ang syntax ng update. Update, pangalan ng table, and then set. Pagkatapos yung field sa database, eto yun, o field sa table, and then that would be last name, and then kung saan siya kukuha ng bagong record. Kaya nga last name yan kasi nag-declare ako ng variable na ganon. Ang technique ko madalas, no, panay yan. Kung ano yung pangalan ng variable ko, madalas yun din yung pangalan ng field ko sa table para hindi ako na-confuse. At mas madali, no, kasi pag nag-control D ako, madali ako makakapagpalit. So, kaka-copy-paste ko siya ng 4 na beses kasi papalitan ko yung last name ng first name, yung last name ng sex, and yung email dun sa last name. So, like that. And then, tatanggalin ko lang yung comma dun sa dulo. And then, ito yung wag na wag nyong kakalimutan pagdating sa update. You have to remember this, mga kapatid, no? Kapag nakalimutan mo yung paggamit ng where, actually, kahit walang where ang update, gumagana yan, no? FYI. Pero, pag kinalimutan mo yung paggamit ng where, no? That would be one of the most saddest, no? Most na saddest pa, alam ko, and that is grammatically incorrect, pero gusto kong isagad, no, yung feeling ng kalungkutan kapag ginawa mo yon. Kasi kung meron ka ng 1,000,000 record at nag-update ka ng walang where, lahat ng mga record na yon, halimbawa, pinalitan ko yung, explain ko lang ng, pero na hindi ginagawa, no? Sabi ko, copies Rachel Ann. Pag inedit ko yan ng walang where, lahat ng record mo dito magiging copies Rachel Ann. Lahat yan. At walang undo yung update. Bakit papalit yan lahat? Kasi sinabi mo lang naman na i-update mo yung person at iset mo lahat ng last name, lahat ng first name, lahat ng ganitong fields ng ganitong value. Kaya wag na wag niyong kakalimutan yung where. Ang tanong, anong gagamitin nating criteria? Hindi mo pwedeng gamitin criteria yung last name, hindi mo rin pwedeng gamitin criteria yung first name, and so on and so forth. So, remember, it's always the primary key of that table. And in our case, that is the ID field. So, where ID is equal to what? So, imbis na magko-concatenate ako doon, tatanggalin ko na lang yan. So, where ID is equal to ganito. And then, doon ako magko-concatenate. Saan natin kukunin yung ID? Ganito yung sinasabi ko, kapag sinubmit mo yan gamit ang post, tandaan nyo mawawala na yung get variable natin na ganito. So, kung nawala yan, ano pa yung gagamitin natin? Kaya nga, nilagay ko yan doon sa session. So, kapag nilagay ko dito ngayon yung session, ibig sasabihin ko lang, i-update mo yung table na to, yung mga field na yan, where yung ID ay equal doon sa session na yun, at yung session na yun definitely is yung 4 in our case. Then, pe-perform niya yan, so i-execute niya yung query, gamit ang MySQLi query, and then yung location, instead na pupunta tayo sa clear persons, pwede na tayong rumektang bumalik sa persons pagkatapos ng update. Bakit? Kasi wala naman tayong ginagawang bagong record. So, kahit mag-refresh na mag-refresh, walang problema. Babalik lang yan doon sa persons. And actually, this is everything, no? Gumagana na yung program natin. Bilang patunay, no? May 2 Rachel Ann copies dito. So, ang gagawin ko lang, i-edit ko lang yung Rachel Ann, o yung unang Rachel Ann na merong ID na 4, at itatama ko lang yung spelling ng pangalan ni ma'am. So, Rachel, and then Ann, walang E. And then, pati yung email address niya, syempre, ayusin natin. So, and yes, feeling ko naman okay na yung email address niya. Ang gagawin na lang natin yan, i-click natin yung edit person, and then pag ginawa ko yan, then pagbalik natin dito, boom! Okay na yung record ni Ma'am Ray. Okay? So, halimbawa, ito pa, before nag-start yung recording, nilagay ko yung Renmark Pogi sa Lalila. Kaso, kilala ko kayo, magre-react kayo niyan. Kasi,
Bakit may pogi doon sa pangalan ko? Ewan ko, bigla na lumitaw yan. Hindi ko yan pinakialaman, no? Pero sige, no, para magkaroon ng justice system doon sa mga pangalan, edit na lang natin yung pangalan ko, hindi yung kay Sir Naldi, yung akin. Nasaan ba yun? I-edit na lang natin at tanggalin na lang natin yung pogi para patas-patas, no? Hindi naman palaging ako na lang yung pogi dito, no? So, kailangan fair. So, pag klinik ko yung edit, then boom, ayan, wala na yung pogi doon sa pangalan ko. Ganun lang naman kasimple. Hindi lang naman pangalan yung pwedeng edit dyan lahat ng field, no? Pwede mong i-adjust kung male or female siya and so on and so forth. So, ganun lang naman ang ginagawa natin dun sa edit. Lahat na yun, no? Ganun lang siya kadali. So, hopefully, no, nakuha nyo yung lesson ng edit and wala muna tayong magiging activity para doon sa lesson na to. So, iipunin ko muna para isahang bagsak na lang. Okay? And that's the end of lesson 12. Thank you very much for your time. And I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.